Hi guys! Sa mga naghahanap ng dessert na hindi masyadong matamis, eto nang para sa inyo. Sa kumukulong tubig, ilagay po natin yung 1/4 cup ng white pearl sago. Halu-haluin lamang natin ito upang maiwasan ang pagdikit-dikit ating mga sago. Halu-haluin lang natin ito for 5 to 10 minutes hanggang maluto ang ating sago. Afterwards po, nag-set na ako ng timer for 10 minutes at yun ang luto-luto ng sago. Para naman po sa buko jelly natin, maglagay tayo ng Mr. Gulaman na clear. Isa lang po yung gagamitin natin. Then 1/4 na white sugar. I-mix lang po natin ito before natin lagyan ng sabaw ng buko. Pagkatapos po mahalo ng asukal at ng ating Mr. Gulaman, maglagay po tayo ng 4 na cup ng sabaw ng buko. Huwag na po tayong magdagdag ng tubig dahil yung sabaw ng buko po yung gagawin nating jelly or gulaman. Yung sabaw po ng buko yung magbibigay ng distinct taste po sa ating jelly. Pag totally na po nating natuna or na-dissolve yung gulaman, pwede na po natin itong heat sa medium fire. Medium fire lang po. Pakuluin lang natin ng konti yung jelly natin, tsaka isalin natin sa ating container para maset po natin. Hayaan po muna natin yung jelly natin na mag-set before natin i-cut. Let it cool for mga 5 minutes. Set aside po muna natin yung ating mga jelly hanggang sa mag-cool down at pwede na po nating i-cut. Meanwhile po, let's prepare mixing bowl para panghalo po natin. Una, nilagay po natin yung buko po. Afterwards, nilagay po natin yung kaong naman po. Tapos, ilagay na po natin yung na-cube nating buko jelly natin. Bali, 3 po yung nagawa ko dito. Square ko lang para medyo madami po. Sunod naman pong inilagay is yung sago. Nagbubuo siya. Pero mamaya na mahihiwa-hiwalay naman po yan. Sunod naman po natin ilagay is yung cream po natin. That is 1.5 box. So, may natira pa kasi akong half. Nilagay ko na lang para hindi sayang. Sunod naman po is yung condensed milk. Yun yung magbibigay ng tamis sa ating creamy white buko salad. Halu-haluin lang natin ito para pumantay yung tamis ng ating creamy white buko salad. Ilagay ko naman po yung cheese natin para magkaroon tayo ng medyo hindi naman maalat pero magkakaroon ng distinct taste yung ating buko salad. At mababalanse din yung taste ng salad natin. Hindi siya masyadong matamis at hindi siya masyadong maasim.
Ihalo-halo lang po natin para mahalo yung mga ingredients natin. Until dun sa pinakailalim para pantay po yung ating creamy white buko salad. So, eto na nga yung final product natin. Masarap to, lalo na kung serve ninyo chilled po. Mas masarap siya. Thank you po. Please follow and subscribe for more recipes.